So, saan nga ba nagmumula ang sakit na tigdas hangin or yung viral infection? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo kung ano ba ang naging experience ng anak ko nung nagkaroon siya ng tigdas hangin. So saan nga ba nagmumula ang sakit na tigdas hangin or yung viral infection? Based on my research, ang sakit daw po na tigdas hangin is karaniwang nakukuha ang tigdas hangin sa mga droplet o maliliit na laway ng taong infected na umubo, bumahing o simpleng pagsasalita lamang. Kapag nagkakaroon ng karamdamang ito, ang pasyente ay makararanas ng pamamantal at pangangati ng katawan, ubo, sipon at tagnat. Karaniwang nagtatagal ang sakit na ito ng 3 araw. Kaya naman kilala rin itong tawag na 3-day measles. Nilagnat si Kaylee. And then, nagkasipon din siya. Nung nilagnat siya, is pinainom ko lang siya ng Biogesic paracetamol na pang baby. Then, yung temperature niya is 38.5. Ganun pa din ang pakiramdam niya. Nilalagnat pa din siya at sinisipon. Pero wala namang kasamang ubo o rashes. Nawalan din pala siya ng gana kumain and dumede. So, nung araw na ito is pumunta din agad kami sa pedya niya. So, sabi ng pedya niya, nung pagkadating namin doon, nung chine-check up na siya is okay naman daw lahat. Okay yung baga niya, walang tonsil o pamamaga sa lalamunan niya. So, baka gawa lang daw ito sa panahon. So, hindi din pala siya pinalab test. So kami is napanatag naman kasi hindi naman siya dengue. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga gamot na reseta sa kanya ng kanyang pedya para sa sipon at yung sa kanyang lagnat. Ito yung gamot niya. So, ayan, sa picture. And then, ito yung phenylephrine, hydrochloride, brompheniramine. So, ayan, ang hirap banggitin nung name niya. So, antihistamine siya para siya sa may sipon. Treatment of common colds and allergic rhinitis. At itong paracetamol biogesic for fever. Tinuloy-tuloy ko lang yung mga resetang gamot sa kanya. So, napansin ko is tuwing gabi, nilalagnat siya. Ang temperature niya is 38.4, 38.3. So, sa umaga is, ang lagnat niya is sinat na lang. So, after niya magising, nung morning, napansin ko may mapula-pula dito sa kanyang mga ilong, dito sa may bibig, sa may baba ng labi. So, hindi ko siya pinansin. Kala ko namumula lang siya. So, hindi na din pala siya nilalagnat ng mataas, or umaabot na lang. Sa morning is wala nang lagnat, then sa evening is sinat na lang. Ang sinat niya sa gabi is 37.8, 37.7. So, tinutuloy-tuloy ko lang yung gamot na sa sipon niya and yung sa lagnat. Then, nung Thursday afternoon hanggang Thursday ng hapon, napansin ko, dumadami yung pamumula niya sa mukha hanggang dito sa may leeg, umaabot siya. Yung pamumula niya is maliliit na color red na basta pantal-pantal siya pero maliliit lang siya. At inobserbahan ko nga yung pamumula ng katawan niya. Hanggang sa dumami siya hanggang braso, sa may katawan, sa may tiyan, sa leeg, hanggang sa binte. So, September 16, Friday,
bumalik ulit kami sa pedya niya kasi gusto ko talagang malaman yung sintomas nung pamamantal ng katawan niya. And gusto ko na din siyang ipa-CBC para malaman kung na-dengue ba or ano. And napansin ko yung dumi niya is parang nagtatae pero hindi naman siya basang-basa. Hindi rin siya parang tubig. Meron siyang laman pero konti lang. And then tuloy-tuloy pa din yung sinat niya sa gabi. So tuloy-tuloy pa din yung pag-inom niya ng paracetamol. Then, nung chine-check up na siya ng pedya niya, is pinakita ko yung mga rashes niya sa buong katawan. And sabi nung pedya niya is viral infection daw. So, tigdas hangin nga, sabi niya. And then, tinanong ko siya kung need pa bang ipa-CBC. Sabi niya, no, mami, okay na yan. Bibigyan na lang kita ng gamot sa pangangati kasi sobrang kati daw nung tigdas hangin. And kusa naman daw, natatanggal yung tigdas hangin. So, ipapakita ko na lang po sa inyo yung mga video or picture nung baby ko nung first day na nagkatigdas siya and nung last day na nawala yung tigdas hangin niya. So, 3 to 4 days po ata nawala yung tigdas hangin ng baby ko. And then, umokay na po siya and nawala po yung mga sinat, yung pagtatae. So, ipapakita ko na lang din po sa inyo yung mga resetang inireseta sa kanya ng kanyang pedya para sa pangangati and yung gatas na ipinalit sa kanya para sa kanyang tiyan para hindi siya magtae and yung gamot para hindi siya ma-dehydrate. So, sabi po ng mga matatanda dito sa amin is yung tigdas hangin daw is bawal daw paliguan and bawal daw mahanginan ng electric fan or yung hangin sa labas. So, sinunod ko na lang din. Pero, pinupunas-punasan ko lang din po yung baby ko. Kasi, syempre, mainit po yung panahon ngayon and sobrang init na init talaga siya and naiirita talaga siya. So, sa mga video na ipapakita ko is lagi siyang iyak ng iyak, irritable siya. Hi! May tigdas hangin ang
At alam ko po, Mami, na kahit anong pag-iingat po natin sa ating mga anak is magkakasakit at magkakasakit pa din po sila. So, huwag po kayong mag-guilty. So, sana po nakatulong itong video na ito sa inyo, especially sa mga mami. And don't forget to like, share, and subscribe para palagi kayong updated sa mga video i-upload ko. Maraming salamat po sa inyong panonood and bye-bye!